Ay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat ngayong umaga po. Una, meron po kayong isang district director dyan po sa Northern Police District. Nasasakupan po niya ang Malabon, Navotas, Valenzuela at Caloocan na kung saan 24 oras po bukas ang kanyang tanggapan sa pamumuno po ni Police Brigadier General Christopher R. De La Cruz, Acting District Director po ng Northern Police District, na kung saan ang gusto niya lamang po yung makapagserbisyo, maging mapayapa at higit sa lahat maging maayos po ang pagbibigay po nila ng paglilingkod sa bawat mamamayan po ng Northern Police District. Kaya po, pag kailangan po natin ng mga tulong ng ating kapulisan at meron pong emergency, huwag po kayong magkatubili na pumunta sa kanilang opisina or i-dial nyo lamang po ang 911 at tiyak na maglilingkod po sila. At syempre, iyan naman po ang gustong mangyari ng kasalukuyang PNP Chief na si Police Director General Jose Melencio Naratatis Jr. ang maramdaman ang serbisyo na hatid ng ating kapulisan at ng ating kasalukuyang Regional Director na si Police Major General Anthony Aberin ang walang sawang naglilingkod sa inyo dahil ang pulis po, kaibigan natin at higit sa lahat, handa po silang mag-alay ng buhay para sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Ay sir, magandang araw po. Birang barangay official po dito sa inyong komunidad, kung saan ang gustong mangyari ng Chief PNP na ang kanilang serbisyo ay maramdaman ng komunidad. Dito po sa barangay ninyo, gaano nyo po nararamdaman ang serbisyo po ng ating Police Valenzuela? Okay po naman at bilang nga ang aming police station ay nandito po sa 3S Center, intact po naman ang coordination ng aming tanod, in particularly sa peace and order situation ng barangay. So ganun po ka-close ang aming police and the tanod and the council itself. Opo. Maraming salamat sir. Magandang araw po XO. Na kung saan ang gusto po ng ating Chief PNP na maramdaman ang community ang kanilang serbisyo po. Bilang Barangay XO po, gaano po ninyo nararamdaman ang hatid na serbisyo ng ating kapulisan dito po sa Valenzuela? Kami po sa barangay po ng Pasolo, ramdam na ramdam po namin. Unang-una, sa nakakasako po sa aming istasyon sa Block 4, isang tawag lang po namin, andyan po agad. At kami po, bilang bagong administrasyon po rito sa kasalukuyan namin na 2 beses na po kaming nabigyan ni COP Talento ng pagkilala sa nagawa po namin dito sa aming barangay. XO, baka pwede ako makahingi sa iyo ng support message para po sa ating mga kapulisan. Kami naman po bilang barangay tanod at barangay police na sinasabi natin, kami po na may laging nakasuporta sa lahat po ng hangarin ng ating mga kapulisan, ang ating Chief PNP, ang ating pong COP ng Valenzuela. Ang barangay Pasolo po, lagi pong handyan, lagi pong handang tumulong sa mga kapulisan natin. Salamat po. Ay, magandang araw po, Secretary. Kagaya nga po kanina, sabi ko nga po ang gusto ng ating kapulisan ay maramdaman po ang serbisyo sa inyong komunidad at yun naman po ang gusto ng Chief PNP at ng District Director po ng Northern Police District. Dito po sa inyong area, dito po sa Valenzuela, gaano po nyo nararamdaman ang hatid na serbisyo ng ating kapulisan po? Ano po, kasi kami, later po, sakop po kami ng Block 4. Under kay Sir De La Cruz. Ngayon po, very effective naman kanilang service dito sa amin. Once tumawag kami at may problema, agad-agad nag-respond sila dito sa aming barangay. Okay. At saka dito naman po kasi walang gaanong criminal cases dito sa amin. At tahimik po ang barangay Rincon. Iilan lang po ang aming kaso ng mga simpleng kaso lang po. Opo. At sila, masisipag po sila, always on the go po ang aming Block 4. Opo. Secretary, meron po ba kayong pwedeng i-message sa ating kapulisan? Ang message lang po, sana po tuloy-tuloy lang ang kanilang magandang serbisyo sa mga barangay at saka po, sana po panatilihin nilang yung mga tao nila maging okay at saka tapat. At tulad ni Sir Coleto, ano po yan, talaga
Once na kami nag-ano sa kanila, dati ka sa Black Force, di ba? Ano po sila talaga? Once na tinawagan, andyan po sila agad. Maraming salamat po, ma'am. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman nating lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ikaw ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman nating lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman nating lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Sugat pa sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila.
Pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin Kailangan ng pangumuno po, Police First Alam. Para magiging ng kalala, confidence para sa ating lahat. Unang paalala po, para may wasan, tayo mag-istima sa structure of the upper. Palagi tayo maging alerto sa ating pag-iwasan ang paggamit. Habang tayo naglalakad sa magiging eskinita, sa lugar. Maiwasan din magsuot ng mamahaling alahas o hindi ba katawag pansin, mga sabang loob. Sa kanyan, paalala po na itutuhin, nakalap ang inyong motor sa sasakyan na nakapalit o sa na lahat. Para hindi makatawag natin sa mga modus gang na nagdang basal concert o kalista. Kung kayo po ay may mapansin na kaya na hinalang tao or kilo, huwag po kayo mag-apabiling lumakit sa ating police station. Para po, kayo po ay nalisihan. Kung tumahan po kayo sa ating at kaidang nanangat. Narito ang inyong Malabon City Police Station sa pamumuno ni Police Colonel Alan Biobibis. Nagpapaalala sa aming mga kababayan na maging mapagpagkat at isa sa kapanya laban sa kriminalidad. Paalala po para sa ating kaligtasan. Lagi siguro din nakalang ang mga pinto at bintana ng bahay bago umalis. Iwasan ang pag-iiwan ng mahalagang bagay sa labas ng bahay upang hindi mabiktima ng pagnanakaw. Parada sa listang at maliwanag na lugar upang maiwasan ang pagnanakaw ng motorsiklo. Kapag naglalakad sa kalsada, ilagay ang mga bag sa bahagi ng katawan na malayo sa daanan ng sasakyan. At hawakan ito ng maigpit upang hindi maagay ng sasakyan. Iwasan ang pagpapakita ng maraming pera, mamahalin na lang o gadget sa pagpupulisulan upang hindi maging target ng mga kriminal. Kung siya'y magbabayad o nagpapalit ng pera, gawin ito sa listang sa ibalang lugar at huwag ipagitang laman ng iyong bilangan sa ibang tao. Kapag naglalakad sa gabi, piliin ang daan na maliwanag at maraming tao at iwanan ang paglalakad na nag-iisa sa mga libid na lugar. Kung may napansin kang kainahinaan ng tao mangyayari sa iyong paligid, agad na pagbigay alam sa pulisya o sa mga otoritas. Makilahok at makikisa sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa ating komunidad. Tumawag sa 911 o sa aming hotline number 0998-598-7864. Tandaan, ang kaligtasan ay responsibilidad natin lahat. Muli, ito po ang inyong Malabon City Police Station. Patuloy ang papaalalan para sa kapayapaan at kaligtasan ng Malabenyo. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang inyong Malabon City Police Station sa pamumuno ni Police Colonel Alan Biobibis. Nagpapaalala sa ating mga kababayan na maging kapagpasya ng isa sa kanyang laban sa komunidad. Paalala po para sa kaligtasan. Lalo kung may nakalakang mga pinto at para ng bahay bago kayo. Huwag mong pag-iwan ng mga malayang bagay sa labas ng bahay upang hindi mabiktima ng pagnanakaw. Maraming sa ligtasan sa liwanag ng lugar upang maiwan ang pagnanakaw ng motorsiklo. Kapag naglalakad sa kalsada, ilagay ang iyong mga bag sa bahagi ng katawan na malayo sa daan ng sasakyan at hawakan ito ng may ito sa pinalo. Iwanin ang pagpapakita ng maraming pera, mamahaling alawan o gamit sa pagpupitong lugar upang hindi magiging ng mga kasinan. Kung ikaw ay nagbabayad o nagpapapalit ng pera, gawin ito sa ligtas sa ibalang lugar at huwag pakita malaman ng inyong nilakas sa ibang tao. Kapag naglalakad sa gabi, piliin ang mga daan ng maliwanag at maraming tao at iwasan sa malakad na mag-isang sa libid na lugar. Kung may napansin na kainahinaan ng tao mangyayari sa inyong paligid, at agad pag-hinialam sa pulisya o sa mga otoritas. Makilahok at makiisa sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa ating komunidad. Tumawag sa 911 o sa ating hotline number na 0998-598-7864. Tandaan, ang kaligtasan ay responsibilidad nating lahat. Ulit, ito po ang inyong Malabon City Police Station
patuloy na nagpapaalala para sa mga bayabaan at kaligtasan ng bawat Malupetyo. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang kapulisan ng Dalandanan sa Philippine Police. Nagpapaalala po sa inyo na mag-ingat sa mga taong kapagsamantala katulad po ng mga maglilipot. Lagi po inyong pag-ingatan ng inyong mga cellphone, wallet at ito pang mahalagang bagay. Huwag po basta-basta magtitiwala sa mga tao na hindi kakilala upang hindi bakit-iba ng mga budol dito. Muli, magandang araw po at maraming salamat. Arestado ang lalaki sa kasong attempted rape at acts of lasciviousness. Inaresto ng mga operatiba ng Valenzuela City Police Station, ang isang 54 anyos na lalaki sa Barangay Malinta, Valenzuela City. Kinilala ang suspect na isang welder at kasalukuyang walang asawa. Inaresto siya matapos maisilbi ng pulisya ang warrant of arrest laban sa kanya. Nahaharap ang suspect sa kasong attempted rape at acts of lasciviousness na may kaugnayan sa Section 5E ng Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. 2 bilang ng kaso ang isinampa laban sa kanya at walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Isinagawa ang operasyon ng Warrant and Subpoena Section ng Valenzuela City Police Station, kung saan matagumpay na naiserbisyo ang warrant of arrest laban sa akusado. Ako po si Kagawad Helen Caco from Barangay Malinta. This is regarding dun sa nahuli ng kapulisan ng Valenzuela na number 7 most wanted na tao dito sa Valenzuela sa kasong attempted rape and act of lasciviousness. Ngayon po ang masasabi ko po, nagpapasalamat kami sa mga kapulisan sa Valenzuela sa agaran po na paghuli nila sa taong kailangan ni managot sa mga ganitong mga gawain. Thank you po mga kapulisan, sana keep up the good work and continue to serve the Valenzuelanos. Yun lang po, maraming salamat. Ayon kay Police Colonel Joseph Talento, Chief of Police ng Valenzuela City Police Station, patuloy ang kanilang pinaigting na operasyon laban sa mga individual na may kinahaharap na kaso upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad. Pinaalalahanan naman ng kapulisan ang publiko na agad i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang sinumang individual na may outstanding warrant of arrest upang mapabilis ang pagpapatupad ng batas at mapanatili ang kaayusan sa komunidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ang babae ay hindi kahinaan. Siya ay lakas. Lakas na lumalaban kahit mahirap. Lakas na nag-aaruga kahit napapagod. Lakas na tumatayo kahit walang pumapalakpak. Sa bawat babaeng piniling magsalita, may tapang. Sa bawat batang piniling ipagtanggol, may pag-asa. Dito sa Valenzuela City, kami ay nakikinig, kumikilos at nagpoprotekta. Nandiyan lang po yung opisina namin. Handa maglingkod sa inyo kung ano man po yung problema. Yan po. Ang pagkakapantay-pantay ay hindi pabor. Ito ay karapatan. Ang inklusibong lipunan ay nabubuo kapag pinili nating maging magkakampi. Kapag ang babae ay ligtas, ang komunidad ay mas matatag. Kapag ang babae ay may boses, ang kinabukasan ay mas maliwanag. Ito ang aming we. We for gender equality. We for an inclusive society. Para sa lahat.
Dear residents of Valenzuela, we at the Valenzuela City Police Station are here not only to respond to crime, but also to prevent it. Here are some reminders to help keep your family and community safe. First, always lock your doors and windows, especially when leaving the house or at night. It's also a good idea to install outdoor lights and, if possible, CCTV cameras. Get to know your neighbors and participate in your barangay's neighborhood watch programs for better security. When walking outside, avoid using your cell phone in dimly lit or crowded areas where you might become a target. Don't carry large amounts of cash. Keep your bag secured in front of you. Stay alert to your surroundings and approach the nearest police officer immediately if you notice anything suspicious. In today's digital age, online scams are widespread. Never share personal information such as OTPs, passwords, or bank details. Make sure your online transactions are with legitimate parties. Avoid clicking on unknown links and report any suspicious messages immediately. Drugs destroy lives and families. Never try using them. Not only will your life be affected, but also the lives of your loved ones. We encourage parents to have open conversations with their children and to participate in barangay and police programs against illegal drugs. If you wish to report a concern or need immediate assistance, you may contact the Valenzuela City Police Station at the following numbers: 0906-419-7676, 0998-598-7868, and 8352-4000, or dial 911. We at the Valenzuela City Police Station are always ready to serve. Let us unite for a safe and prosperous Valenzuela. Thank you very much. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Police Major Sigundino R. Bulan Jr., Substation 2 Commander. Mula sa aming stasyon, nais naming magbahagi ng mahalagang paalala upang maiwasan ang insidente ng snatching. Ang snatching o pag-agaw ng gamit ay isa sa mga karaniwang krimen sa lansangan. Upang hindi maging biktima, narito ang mga paalala. Huwag gumamit ng cellphone sa gilid ng kalsada. Iwasan ang pag-text o pagtawag habang naglalakad sa mataong lugar. Ilagay ang bag sa harap ng katawan. Mas ligtas kung hawak o yakap ang bag, lalo sa pampublikong lugar. Iwasan magsuot ng mahalagang alahas sa labas. Huwag magpakita ng mahalagang gamit kung hindi kinakailangan. Maglakad ng maliwanag at mataong lugar. Iwasan ang madilim at liblib na daan. Kung may insidente, huwag manlaban kung delikado. Mas mahalaga ang inyong kaligtasan. Agad na i-report ang insidente sa pulis o tumawag sa 911. Manatiling mapagmatyag at mag-ingat sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ay responsibilidad nating lahat. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa pamamagitan ng Hotline 911 at sa maagap na pagresponde ng ating kapulisan,
Noong February 14, 2026 bandang 7:11 ng gabi, nakatanggap ng tawag mula Kalasag 911 ng East Bagong Silang Police Substation 13, Caloocan City. Ang nasabing tawag ay nagmula sa isang individual na humihingi ng agarang tulong ng kapulisan kaugnay sa labis na ingay at malakas na tunog ng speaker sa Barangay 176D, Caloocan City, na nagdudulot umano ng abala sa mga residente sa nasabing lugar. Sa loob lamang ng 3 minuto mula sa pagtanggap ng tawag ay agad na nakarating sa pinangyarihan ang mga responding pulis upang tugunan ang sumbong. Agad nilang inasistihan ang magkabilang panig at nagsagawa ng mahinahon, maayos at profesional na pakikipag-ugnayan upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang anumang paglala ng sigalot. Sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap at kooperasyon ng magkabilang panig, nagkaroon ng pagkakaunawaan at napagkasunduan dalhin ang usapin sa tanggapan ng barangay para sa kaukulang aksyon at resolusyon. Sa huli, naiayos ang problema at tuluyang naibalik ang kaayusan at katahimikan sa lugar. Hello po, nagpapasalamat po ako sa Station 13 sa mabilis na responde nila sa complaint namin regarding sa sobrang lakas o excessive noise. Napakalaking tulong talaga na may umaksyon kaagad. Matagal na namin problema tayo. Kaya, ayun, thank you so much, Police Station 13. Ang pangyayaring ito ay nagsisilbing patunay ng kagandahan, mabilis na aksyon at tapat na paglilingkod ng ating kapulisan tungo sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Ng araw po sa ating lahat, sa ngalan po ng aming Chief of Police, Police Colonel Joey T. Gofort. Ako po si Police Lieutenant Radon Gumacal, Officer in Charge ng Hillcrest Substation 8, na nagbibigay sa inyo ng mga tips kung paano natin maiwasan ang salisi at snatching dito sa ating lugar. Una, i-secure ang inyong mga gamit. Lagi niyong ilagay ang inyong mga gamit or bag sa harapan ng inyong katawan. Pangalawa, huwag na huwag kayo maglalabas ng cellphone, magbibilang ng inyong mga pera sa labas na kung saan maraming tao. Pangatlo, maging alerto kayo palagi sa inyong paligid. Tignan nyo kung sino yung mga dumidikit at lumalapit sa inyo. Pang-apat, lagi nyong ilagay ang cellphone at pera nyo or wallet ninyo sa harapang bulsa at huwag sa likuran. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Police Lieutenant Ian Pahanto, ang Officer in Charge ng Santa Caterina Police Substation 6. Mula sa aming istasyon, nais namin magbahagi ng mahalagang paalala upang maiwasan ang insidente ng karnaping. Ang karnaping o ang pagnanakaw ng sasakyan o motor ay patuloy na banta sa ating komunidad. Upang makaiwas sa ganitong krimen, narito ang ilang mahalagang paalala. Ang mga dapat gawin upang makaiwas sa karnaping: una, huwag iwanang bukas o umaandar ang sasakyan, kahit sandali lamang. Siguraduhin patay ang makina at nakalap ang mga butro. Pangalawa, iparada ang sasakyan sa maliwanag o ligtas sa lugar. Mas mainam kung may CCTV o may gwardiya sa paradahan. Pangatlo, huwag iwan ang susi kung anumang mahalagang dokumento na sa sasakyan. Ang rehistro at iba pang papeles ay maaaring gamitin na magnanakaw. Apat, gumamit ng karagdagang seguridad. Maglagay ng alarm system, steering wheel lock, o GPS tracker kung hanggat maaari. Kalima, maging mapagmatyag sa kahina-hinalang tao o kilos. Kapag may napansin kakaiba, agad ipagbigay alam sa otoridad. Tandaan, ang pag-iingat ay mas mabuti kaysa sa pagsisisi. Ang pagiging alerto o responsable ay malaking tulong upang maiwasan ang pagiging biktima ng karnaping. Makipagtulungan sa inyong barangay at kapulisan upang mapanatiling ligtas ang ating komunidad. Magkaisa tayo laban sa krimen, maging mapagmatsyag at manatiling ligtas. Kung may insidente, huwag man laban kung delikado. Mas mahalaga ang inyong kaligtasan. Agad i-report ang insidente sa pulis o tumawag sa 911. Manatiling mapagmatsyag at mag-ingat sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ay responsibilidad nating lahat. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis at tapat at nararamdaman.
Huwag ka maingay, papahingin ka. Ay, gamit mo. Kuya! Magkasusunod, magkasusunod. Tulong! Magnanakaw! Tignan mo po. Diba? Tulong! Tulong! Magandang araw po sa ating lahat. Sa pamumuno ng Caloocan City Police Station, Chief of Police, Police Colonel Joey T. Goport, ako po si Police Captain Soylo P. Lopez, Commanders, may PAO Substation 1. Ay patuloy po pinangalangalan ng ating mga kababayan na maging mas kawadyag at alerto sa krimen ng riding in tandem na sangkot sa robbery snatching sa iba't ibang lugar. Ang mga suspect ay karaniwang sakay ng motorsiklo at mabilis kumilos. Madalas nilang target ang mga taong Naglalakad sa gilid ng kalsada na may hawak na cellphone. Nagsusuot ng mamahaling alahas. may bitbit na bag na madaling habutin. Nag-aabang mga sasakyan sa madidilim mga tao. Wala silang pinipiling oras o lugar. Maaaring mangyari sa umaga, hapon o gabi. At maaaring mabiktima ang babae man o lalaki. Mga paalala upang maiwasan ang pagiging biktima. Iwasan gamitin yung cellphone habang naglalakad sa kalsada, lalo na kung malapit ito sa daan ng mga sasakyan. Huwag magsuot ng mamahaling alahas kung hindi naman kinakailangan, lalo sa pampublikong lugar. Ilagay ang bag sa harapan ng katawan at siguraduhin na kasarado ito ng maayos. Iwasang maglakad ng mag-isa sa madilim at tahimik na lugar. Maging mapamatsyag sa mga motosiklong umiikot o tila sumusunod sa inyong mga direksyon. Kung may kahinahinala, tao o masakyan, agad ipag-ibigay alam sa pinakamalapit na impilan ng pulisya. Sakaling mabiktima, huwag man laban kung armado ang suspect. Unahin ang sariling kaligtasan. Tandaan ang plaka, kulay ng motorsiklo, kasuotan at direksyon ng pagtakas kung maaari. Agad na tumawag sa 911 o mag-report sa pinakamalapit na estasyon ng pulisya. Makipagtulungan sa investigasyon upang agad na mahuli ang mga kabutan. Ang seguridad ay responsibilidad nating lahat sa pamamagitan ng pagiging alerto at pagiging sa ating kapulisan. Mas mapapalakas natin ang kampanya laban sa krimen. Pakisa tayo sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating komunidad. Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Muli, Corporal Pamplona, Police Captain Lopez, may PAO Police Substation 1. Magandang araw po sa ating lahat. Mula po sa Caloocan City Police Station, sa pamumuno ng ating Chief of Police, Police Colonel Joey T. Goport. Narito po ang ilang mahalagang paalala upang makaiwas sa krimen ng rape. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya para sa kaligtasan at kaayusan ng ating komunidad. Maging mapagbatsyag sa paligid. Iwasan ang pagpunta sa madidilim at liblib na lugar. Lalo na kung mag-isa at manatiling alerto sa anumang kahina-hinalang kilos. Ipaalam ang inyong pupuntahan. Ugaliing magsabi sa kapamilya o kaibigan kung saan pupunta at kung anong oras inaasang huwi. Mag-ingat sa pakikitungo sa ibang tao. Huwag basta sumama sa mga hindi lubos na kakilala. Tandaan, may karapatan tayong tumanggi kapag hindi tayo komportable sa isang sitwasyon. Gumamit ng ligtas na transportasyon, pumili ng lehitimo at maayos na sasakyan upang masiguro ang inyong kaligtasan. Huwag basta-basta magtiwala sa mga taong nakilala lamang sa social media. Maging mag-ingat sa pakikipag-usap at pakikipagkita sa mga hindi lubos na kilala. Para sa mga magulang at tagapag-alaga, turuan ng mga bata na magsabi agad kapag may ginawang hindi tama sa kanila at ipaalam ito sa nakakatanda o sa mga otoridad. Paalala po,
Ang rape ay isang mabigat na krimen at hindi kasalanan ng isang biktima. Ang sino mang lalabag sa batas ay mananagot. Kung may insidente o kahina-hinalang pangyayari, makipag-ugnayan agad sa Caloocan City Police Station o tumawag sa 911 para sa mabilis at agarang aksyon ng kapulisan. Muli, ang kaligtasan ng bawat isa ay ating pananagutan. Maraming salamat po. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa pangunguna ng ating Butihing Chief of Police ng Caloocan City Police Station na si Police Colonel Joey Tigofort at ang ating Substation 13 Commander na Police Captain Gumer P. Mabala. Ito po ay paalala hinggil sa pag-iingat laban sa pickpocketing at snatching, lalo na po sa pampublikong lugar gaya ng palengke, terminal, kalsada at pampasaherong sasakyan. Ingatan ang inyong cellphone, pitaka at mahalagang gamit. Gumamit ng bag na may zipper at panatilihing nakasara at nasa harap ang bag. Maging alerto sa paligid, iwasan ang labis ng paggamit ng cellphone sa kalsada. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o magsuot ng mamahaling alahas kung hindi kinakailangan. Maglakad sa maliwanag na patawong lugar, lalo na sa gabi. Mag-ingat sa estranghero biglang lumalapit o bumabagda. Sa mga pampublikong sasakyan, siguraduhin, hawak o nakasigurado ang inyong bag. Kapag na-eksidente, agad magsumbong sa pinakamalapit na pulis o tumawag sa 911. Ang inyong kaligtasan ay hindi lamang nakasalalay sa inyong kapulisan, kundi sa inyong sarili, disiplina. Sama-sama tayong magtulungan upang mapanatili natin ang kaligtasan, kaayusan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang araw po sa ating lahat. Ako, si Police Colonel Joey Gofort mula sa Caloocan City Police Station ay nais magbigay ng paalala sa publiko tungkol sa tinatawag nating basag kotse modus operandi. Ito ay isang uri ng krimen kung saan binabasag ng mga sospek ang bintana ng sasakyan upang makapagnakaw ng mga mahahalagang gamit na naiiwan sa loob ng inyong sasakyan. Upang maprotektahan ang inyong sarili at pamilya, naririto ang mga mahalagang paalala. Ang pag-iwan ng mahalagang bagay tulad ng bag, laptop, cellphone, pera o alahas sa loob ng kotse, kahit saglit lamang ay nagiging malaking tukso para sa mga kriminal. Madalas silang umiikot sa parking area at sumisilip sa mga bintana upang maghanap ng pwedeng nakawin. Tandaan, kung wala silang makikitang mahalagang bagay, mas maliit ang posibilidad na maging biktima ka ng basag kotse. Napakapabayaan mo talaga. Alam mo naman na uso ang mga basag kotse ngayon dito sa atin. Halika na. Mahalaga kung saan ka magpa-park. Mas gusto ng mga kriminal ang madidilim at liblib na lugar kung saan hindi sila mapapansin. Kung pipiliin mo ang mga lugar na may maliwanag na ilaw, may gwardya, may CCTV, o di kaya'y mataong lugar, mas mababawasan ang tsansa nilang umatake. Ang tamang pagpili ng parking ay bahagi ng iyong seguridad. Ang problema mo sa walang dumadaan ng sasakyan, at least wala tayong mabayaran. Manap na lang tayo ng pay parking. Yan ka na naman. Walang CCTV, oh. Oh. Magkano ang parking ngayon? Ako na magbabayad. Sige sabi mo Oo. Bagamat tila simpleng paalala, maraming insidente ang nangyayari dahil naiiwan nating bukas ang ating mga pinto o bintana ng sasakyan. Bago umalis, ugaliing i-double check ang mga lock nito. Kahit saglit lang ang inyong lakad, ang hindi nakalock na sasakyan ay parang imbitasyon sa pagnanakaw. Gawin natin itong ugali. Meron po ba yung sasakyan? Nga pala, nawala sa isip ko, mahal. Mahal!
Babalikan ko lang. Ang car alarm, steering wheel lock at immobilizer ay nagpapahirap sa mga kriminal. Minsan ang tunog ng alarma ay sapat na upang sila ay takutin. Ang paglalagay ng ganitong kagamitan ay hindi lamang proteksyon sa sasakyan, kundi proteksyon din sa inyong kapayapaan mag-isip. Yun, dapat ako dito. Uy, nag-alarm. Ang inyong pagiging alerto ay sandata laban sa krimen. Kung may nakikita kayong palakad-lakad sa parking area, sumisilip sa bintana ng sasakyan o kumikilos ng kahina-hinala, agad itong i-report sa gwardiya o sa pulisya. Ang mabilis na aksyon ay makakapigil hindi lamang sa pagnanakaw ng inyong sasakyan, kundi pati na rin sa iba. Sabi daw nila mabilis daw rumuspondi ang 911, wala pang 5 minutes, nandito na daw sila. Hello po. May re-report lang po ako dito sa may 123 UA Caloocan po. Kanina pa po kasing paligid-aligid dito sa amin. Baka pwede nyo pong respondehan. Okay po. Sige po. Salamat po. Minsan kahit maliliit na bagay, gaya ng barya, sunglasses, o shopping bag, ay nakakaakit sa mga magnanakaw. Hindi nila alam kung ano ang laman nito, pero nakikita nila na may pwede silang kunin. Panatilihin nating malinis ang dashboard, upuan at compartments. Kung kinakailangan mo mag-iwan ng gamit, lagay ito sa trunk bago ka dumating sa destinasyon, hindi pagkatapos mo mag-park. Wala namang mahalagang gamit yan, mga diaper at damit lang yan. Sa masasamang loob, maaari nilang pag-interesan yan. Sa panahon ngayon, marami nagbabasag kotse. Pwede mo naman lagay na lang sa trunk o kaya sa ilalim ng upuan para hindi na agupasin sa kanila. Makaiwas tayo sa anumang pwede nilang gawin. Kung ikaw ay nakasaksi o naging biktima ng basag kotse, huwag mag-atubiling tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ang mabilis ninyong pagre-report ay nakakatulong sa amin na agad makaresponde, matuntun ang sospek at maiwasan ang karagdagang krimen. Huwag mo na nakahawakan. Maaaring may ebidensyang makakatulong sa investigasyon ng mga kapulisan. Tatawag mo muna yun sa 911. Hello po, 911. May re-report lang po ako. Nabiktima po kasi kami ng basag kotse dito sa may Samson Road, Caloocan City. Paano niyo po ba ako matulungan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga paalala, mapapanatili natin ang kapayapaan at kaayusan sa ating komunidad. Ang inyong kaligtasan ay responsibilidad ng lahat. Maraming salamat po at manatili tayong ligtas. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat.
sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang pupulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat katotohanan. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila.